Hello guys, good morning. It's me again, Jen, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, guys, I will go to the forest because I heard that the blueberries seasons will end soon. So I have to go there to pick berries. So I'm here now, guys, in the forest. And we have been here also last time, but today not so many blueberries now here. And nakikita ko may mga berries pa naman, may mga blueberries. And aside from that, mayroon ding lingon berries here na nag-i-start na silang mag-grow ulit because papatapos na yung blueberries, and then the lingon berries will started to grow and making fruits. Yeah, did you see the red berries there? They're growing. So ayan, I will started to pick berries now, and I'm alone today here because my husband going somewhere, and I decided to come here and started to pick my berries here. So ayan guys, nagdala ako ng plastic. Yung iba nagdadala ng mga balde. Ako naman, plastic yung dinala ko. Kasi ayoko ng balde. So ayan, magkukwento tayo habang namimitas ng mga blueberries. My husband wasn't home, so I have free time to come here and pick berries. And also hindi ako nagpaalam sa kanya na pupunta ako dito sa gubat para mamitas ng mga blueberries. Hindi ako nagpaalam. Ang sabi ko lang ay gusto kong lumabas, pero hindi ko sinabing mamimitas ako ng mga blueberries dito sa forest. So, tingnan natin kung anong reaction niya mamaya pagdating niya sa bahay at wala ako doon. Sinadya ko talagang gawin yun para malaman ko kung ano ang magiging reaction niya. Kasi actually, lagi akong nasa loob ng bahay, hindi ako lumalabas. Kasi last time, we saw a poisonous snake there beside the road, but the snake died already. Maybe somebody killed that snake, and the small snake, yeah, very small. That's why parang natatakot akong pumunta dito mag-isa. Pagkatapos ng season ng blueberries, mga lingon berries naman. Pero mas gusto ko kasi yung blueberries kaysa sa lingon berries. I like blueberries than lingon berries. That's why pumunta ako dito para mamitas ng mga blueberries para sa aming whole winter, this coming winter. At saka hindi lang naman ako ang gumagawa nito. Ang mga Finnish people also, pumupunta sila sa gubat para mamitas ng mga wild blueberries, and then i-preserve nila sa may freezer. Ilalagay nila sa freezer, and then meron na silang meron na silang blueberries para sa winter. And ilalagay lang masarap kasi yung blueberries and very healthy. Ang ginagawa nila ay ginagawa nilang berries cake, pancake. Mga berries cake gumagawa sila, and then sa morning naman sa breakfast gumagawa sila ng lugaw, and ilalagay nila doon sa top ng lugaw yung berries, yung blueberries. At na-try ko na rin, ang sarap at saka healthy. And mas happy talaga kasi pag may kasama kang mamitas. Pag mag-isa ka lang parang nakaka-boring, and parang not comfortable like that, di ba? Mas gusto ko may kasamang mamitas. Pero actually wala pa talaga akong mga friends na Filipino dito sa Finland kasi almost all Filipinos living there in Helsinki, in the city,
they have work there. Almost of them practical nurse, caregivers, like that. And meron ding mga cleaners, depende. Ganyan. Dahil ako, wala pa akong work, nasa bahay lang ako, and then nagfo-focus ako mag-study ng Finnish language kasi ang Finnish language ay pinaka-importante. Kailangan mo matuto ng Finnish language para makapag-apply ng work. And they required also B1 to B2 level. So meron silang tinatawag na A1, basic Finnish. For example, Finnish na basic Finnish na how to meet someone, like that, greetings. And an A2, the next is A2, and the next is B1 and B2. Meron ding C level. Siguro yung mga C level, mga ano na talaga sila, mga magagaling ng magsalita ng Finnish. So ayan, na mahirap talaga mag-aral ng language nila kung hindi mo tututukan. At nakakatamad mag-aral kapag tamad ka mag-aral, hindi ka talaga matututo. Katulad ko, tamad ako mag-aral. And may time naman talaga, kailangan ko talagang i-push yung pag-aaral. For example, in 1 week, 3 times a week, mag-aaral ng 3 times a week. No, not bad. Kaya kung sa Pilipinas ka pa lang at nagbabalak kang pumunta dito, or may asawa kang Finn na nasa Pilipinas ka pa lang, papunta pa lang dito, kailangan mo talagang mag-aral na ng Finnish habang nandyan ka pa. Para pagdating mo dito, kunting kaalaman na lang, and then pwede ka na mag-apply ng trabaho. Ang hirap dito kapag wala kang trabaho, promise. Katulad ko, sanay na ako mag-work. Pagdating ko dito, OMG, hindi ako makapag-apply. Kasi, kailangan mo talaga mag-aral ng language nila. Kahit B1 level lang. Required talaga, guys. Kasi pag nasa work ka na, and then mga katrabaho mo ay mga Finnish. Nagsasalita sila ng mga Finnish, and then hindi mo sila maiintindihan. Ano na lang sasabihin mo? Diba? Paano ka makikipag-usap? Paano ka makikisama kung hindi ka marunong magsalita ng language nila? Isa din yan sa pinaka goal ko. Parang na-experience ko na rin yun when I was in Bahrain. Nagtrabaho ako doon as a kadama, and then wala talaga akong nalalaman sa mga language nila. Para akong tanga, guys. Para akong tanga, hindi ko maintindihan. Kaya meron akong nakilala doon, Indonesia. Mabait siya. And naging kaibigan ko siya. And then isang Ethiopia. Tinuruan nila akong magsalita ng kasi matagal na sila sa Bahrain, and fluent na talaga sila magsalita ng ng Arabic words, and then tinuruan nila ako. Doon nagsimula. Kahit papaano may naintindihan ako, may natutunan na rin ako. Sa 2 taon ko na pagtatrabaho doon. And when I was here in Finland, parang nagbalik ang nakaraan na para akong tanga. Hindi wala akong naintindihan. Pero kahit papaano, kasi nag-aaral naman ako ng A1 and A1 level. So next September, A2 level na ako. Kahit papaano may nalalaman na rin ako. Actually, mahirap din makipag-communicate, lalo na kapag ang ginagamit nila ay spoken Finnish. Spoken Finnish, mga shortcuts, kumbaga, sa atin. Meron tayong mga salitang shortcuts ginagamit. Sila meron din. Kaya kung ginagamit nila yun, patay. Wala akong maiintindihan, pero I'm trying my best na maintindihan ko iyon. Nag-aaral din ako ng mga spoken Finnish. Para kahit paano, maintindihan ko rin yung mga shortcuts na Finnish. And minsan, pag nag-aaral ako today and next week,
parang hinipan na ng hangin yung mga inaral ko today. Parang hindi ko na siya maalala next week. OMG. Kailangan ko talagang mag-aral araw-araw kahit pa konti-konti lang. At least everyday meron kang natutunan, even 2 words per day, or kung kaya more than that, diba? Marami talaga sa mga Filipinos na matagal na sila dito sa Finland, years na sila dito, pero hindi pa rin sila natututong mag-aral ng language, ng Finnish language na basic lang talaga. Yung mga daily, kunwari sa hospital or sa mga as a practical nurse, caregivers, yung mga inaaral nila ay yung lingwahe na daily nilang ginagamit doon sa work, ganun. Dito sa Finland, guys, napaka-peaceful. Lalong-lalo na dito sa countryside. Napaka-peaceful dahil walang masyadong mga tao. And also, parang hindi lumalabas yung mga tao sa loob ng kanilang bahay. Lalong-lalo na kung winter time, malamig ang panahon, ganun. Hindi sila lumalabas. Pag summer, medyo marami naman. May lumalabas naman. Lalong-lalo na sa may city, sa Helsinki, ang daming tao dun. Malayo kami sa Helsinki, mga 1 hour ang biyahe namin from here papunta doon. So tomorrow we will go there to Helsinki to attend the event, Filipinos event. Mayroong tinatawag nilang Barrio Fiesta Finland. So, let's see tomorrow. Maggagawa din ako ng video tomorrow kapag pupunta ako doon. First time kong mag-attend doon tomorrow. And, you know guys, dito sa Finland, meron silang law na pag nandito sa gubat, pwede kang pumunta dito, kumuha ng mga blueberries, mamitas na mga blueberries, kahit hindi mo lupa. Pwede kang mamitas, pwede kang dumaan dito, pwede kang mag-camping, ganun. May rights ka. Which is good. So, umpisa talaga pagdating mo dito, maninibago ka guys. Sa weather. Sa place. Which is normal naman talaga. So, ayan guys, nakakita ko dito ng area kung saan maraming blueberries. OMG, ang dami at ang lalaki pa. Kasi last time doon, hindi kami umakyat dito eh. Doon lang kami banda, and then pag-akyat ko dito, ang dami, ang lalaki. Look. Hanggang doon sa taas. Hanggang doon. So, I'm so happy na nakita ko to, and I'm happily picking berries here. Thank you Lord for the blessings. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisang mamitas eh. At saka hindi lang dito guys, dito ang dami talaga, promise. Ang lalaki pa. I'm so excited to pick berries here. Yan. Siguro wala pang pumunta dito, wala pang namitas dito ng mga berries. Hindi pa tapos ang lola nyo guys sa pamimitas ng mga blueberries. Ang dami kasi, and habang namimitas ako, tinawagan ko yung sister ko kahit papano mayroon akong kausap habang namimitas at hindi boring. So, marami pa. Papatapos na kasi yung season ng blueberries. Kaya, humabol talaga ako na mamitas. Para meron kaming berries for whole winter. Ayan, ang dami. At saka pulang-pula na rin yung mga kamay ko, yung mga daliri ko. So, yung iba gumagamit sila ng tools. So, mayroon silang ginagamit na tools pang mitas ng blueberries. Sa akin naman ay kamay ang ginagamit ko. Mano-mano para malinis, mas malinis. So, ayan na yung nakuha ko. Madami-dami na rin.
And also guys, tinawagan ako ng husband ko pagdating niya sa bahay, wala ako doon. And then tinawagan niya kung nasaan daw ako. Sabi ko, nandito ako ngayon sa forest na may midas ng mga blueberries. And pupunta kami mamaya doon sa poblasyon ng Askula para kunin yung in-order ko online. Pero nawili pa talaga ako sa pamimitas. Hanggang ngayon hindi pa ako umuwi. Mga ilang oras na rin. Siguro nasa 2 oras na rin ako. And i-check ko doon sa taas mamaya kung mayroon pa doon. At kung mayroon pa, and then babalik ako maybe tomorrow or next tomorrow, like that. So ayan guys, nandito ako sa itaas. And chinek ko ulit dito area kung meron. Kung marami dito, babalik ako maybe next tomorrow. So ayan, nagpaplano na akong umuwi. I'm just wanting to go back home na because I almost stay here. I think 3 hours. I will check here. So, ayan, meron. Marami dito. I think I have to go back here. Maybe next tomorrow. And also, marami na ding mga lingonberries dito. Tumutubo. So, may area talaga na walang masyado. At may area din na marami. So, ayun. Yan. I have to go back here. OMG. I'm so excited. Sana walang ahas. Takot ako sa ahas. Because the snakes here in Finland so very poisonous. Ay, ano to? Supot ng gagamba. Ayan. In this area. Maganda ang place na to guys. Very peaceful. Walang tao. Ako lang dito. And now, going back home na. So, at least alam ko, meron pa doon. Meron pa akong babalikan. Going back home na. So, ayan. Ito yung nakuha ko today. Using my hands. Mano-mano lang ako. So, ayan. Thank you so much for the blessings, Lord. So, ayan guys. That's all for today's video. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.